Ayan, so magandang araw po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay pag-uusapan natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. No, papaano nga ba ito nakakatulong at ano yung nagagawa nito para sa ating mga kinikilos o pag-uugali, no? So, sabi nga ni Haring David, no, sa aklat ng awit, sa chapter 119 verse 105, sabi niya, ang salita mo ay ilaw sa aking mga paa at tanglaw sa aking daraanan. So your word is the lamp of my feet and the light of my path. So ito po yung ano ni Haring David, no? Pag-aaralan natin na bago po nagsimula si Haring David sa aklat ng awit ay inilagay niya po yung salita ng Diyos. So sabi niya na mapalad ang tao na nagbubulay-bulay o nagdinilay-nilay ng salita ng Diyos, sapagkat kagaya niya ay isang puno na natanim sa tabi ng batisan at nabubunga sa kapanahunan. So ito po yung sinasabi ni Haring David, no, na yung salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng hindi lamang matuwid na pamumuhay but fruitful life, no, na sa panahon ay namumunga, no. So yan. So ano nga ba kahalaga ang salita ng Diyos, no, sa pamumuhay ng tao? Alam nyo, isang nakakalungkot na sitwasyon ng buhay ngayon, no, na marami na nga ang tao na hindi na nagbabasa ng Biblia, no, at dahil dyan ay hindi na nakukuha yung kung ano yung inuutos at kung ano yung dapat gawin, no, lalo na sa ating buhay. Sabi nga, merong akong nakakitang post ng dating ombudsman Samuel Martires. Sabi niya, sa mga grade school pa lang, hindi lang dapat tinuturo yung mga values formation. Pero doon pa lang turuan na sila ng salita ng Diyos, no? Kasi nga po ang ombudsman ay yung mga puntahan, no? Sila po yung nag-ano ng mga anomalya, no? Anomaly sa ating po mga nasa gobyerno. So, yan sabi niya rin, no? So, ano po ibig sabihin? Kaya nga sabi po ni Paul kay Timothy, sabi niya, no, sa 2 Timothy chapter 3, simulan po natin sa verse 15 hanggang sa 17. Ano po sabi niya, no? Sabi niya ganito, mula sa pagkabata ay alam mo na ang banal na kasulatan at nagtuturo sa daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tapos sabi niya, so the first thing that the Word of God teaches us, no, is how to save or the salvation through Christ by faith, no. Ayan, so nasabi ko lang po yung sinasabi ng Biblia. At hindi po ako mag-ano sa mga ibang turo ng relihiyon, no. Pero ito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, ayan, pagtatama ng maling turo at pagtutuwid sa likong gawa at pagsasanay para sa tuwid na pamumuhay. So yung pagsasanay, no, sabi niya yung the Word of God ay magagamit natin yung kinasihan ng Diyos, that God's breath, the Word, no, that all Scripture that God breath, kinasihan ng Diyos, merong basbas ng Panginoon, at sabi niya magagamit ito sa pagtuturo, di ba, sa pagtutuwid sa mga maling aral, pagtuturo ng katotohanan, at pagtutuwid sa likong pamumuhay at pagtuturo sa isang pamumuhay, sabi dito, no, na
tuwid na pamumuhay. Ano raw purpose no? Sa verse 17. Ayan, upang ang lingkod ng Diyos ay naging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawa. So ito po yung purpose talaga ng Word of God, no? Yung turuan tayo, no, para sa para sa tamang pamamaraan ng kaligtasan. Pangalawa, yung bang ituturo sa atin kung ano yung katotohanan, kasi marami na ngayon mga kasinungalingan, no? Marami na mga fake news, no? Marami magagaling magsalita kahit sa ating gobyerno at nililihis yung mga katotohanan, no? Kung minsan kung sino pa nga yung mga sinungaling, mas marami pang naniniwala sa kanila, no? Pero ano ba yung katotohanan? Yung katotohanan po rito, yung itutuwid tayo, no, sa mga likong pamumuhay, diba? Para ihanda tayo, no? Hindi lamang yung pagtutuwid sa maling turo, kundi may ihanda tayo saan? Sa isang matuwid na pamumuhay, diba? Yan. Sapagkat sabi nga sa verse 17, para ang tao ay maging ganap at kalugod-lugod si Diyos, o ihanda ang tao at lingkod ng Diyos na maging ganap at kalugod-lugod sa Panginoon para sa paggawa ng mabuti. So what is the purpose of the Word of God? Turuan po tayo na mamuhay ng mabuti at may takot sa Diyos. Yan po yung nangyayari ngayon kasi dahil marami na pong mga tao, especially sa ating mga kabataan, na hindi na po nagbabasa ng Word of God. Wala nang turo ng salita ng Diyos, kaya hindi nagiging maayos ang buhay. At kung meron nga po tayong mga hindi magandang nangyayari ngayon, no, na talagang wala na po kasi ang Diyos sa mga taong ito, na sila po ay nag-aaway-away at hindi na po naaayon sa kalooban ng Diyos yung kanilang mga ginagawa, no? Kaya nakakaranas tayo ng mga iba't ibang sigalot sa ating pamahalaan because wala po yung Word of God. Sabi nga po doon sa verse 15, no? Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, mula pagkabata. O sa verse 14, kung titingnan natin, na pagtibayin mo ang iyong mga natutunan sapagkat kilala mo kung sino ang nagturo sa iyo. No? Sapagkat sabi niya, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. So dapat po yun, bata pa lang na tuturuan na ng Word of God. Kaya po meron kami children's ministry. No? Bagamat kung minsan medyo ayaw ko na rin magsalita doon, but magmahit na naman yung ating doon, no? That the Word of God is very important to those who are people of God, because inihahanda tayo ng Diyos sa isang mabuting gawa. Kaya nga po kung lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ituturo sa atin yung katotohanan. At hindi lamang yung katotohanan, ituturo rin sa atin yung mga totoong aral at ituturo sa atin kung anong masama na ayaw ng Diyos. Ayan, kaya napakahalaga po yan, no? Kaya napaka-importante na ang bawat tao ay magbasa ng salita ng Diyos at hindi lamang magbabasa kundi maipamuhay. No, huwag natin ipagbabawal. May mga kasi nabawal sila magbasa ng salita ng Diyos. Hindi po, no? Ang Diyos po ang magtuturo sa atin kung paano tayo ihahanda sa mabuting pamumuhay. Kapag binabasa po natin ang salita ng Diyos, ang Diyos po ang nakikipag-usap sa atin. Kapag tayo po naman ang nananalangin, tayo po ang nakikipag-usap sa Diyos. Ayan, sa magandang araw at nawa po ay nagkaroon kayo ng mga kaunting kaalaman. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay inilagay sa Biblia upang maging panuntunan ng tao sa isang matuwid na pamumuhay. So God bless and a blessed day to everyone. Lord, thank you for this message. In Jesus' name, amen and amen.